Let's add 2.14 plus 1.43. Pag mag-add kayo ng decimal, pagtapatin yung mga points. So, pag ganito, 2.14 plus 1.43. So, yung points nila dapat magkatapat. Okay, so 4 plus 3 is 7. Then 1 plus 4, 5. And then sa point, sa tapat niya, sa point din doon. Okay, then 2 plus 1, 3. Okay, so 2.14 plus 1.43 is 3.57. Next, 6.23 plus 1.1 plus 0.001. Gaya ng sabi ko kanina, dapat magkakatapat yung mga points. So, pag ganito, 6.23. So, andito yung point. And then 1.1. So, 1.1. And then 0.001. So, 0.001. So, pag-addin natin lahat ng to. Yung tapat ng 1, itong pinakadulo, wala. So, bring down 1. And then to 3. Anong katapat niya? 0. So, 3 plus 0, 3 pa rin yan. And then 2, 1 saka 0. 2 plus 1, 3. 3 plus 0, 3. So, that is 3. And then sa tapat ng mga point, syempre point din yan. So, 6 plus 1, 7. 7 plus 0, 7. So, 6.23 plus 1.1 plus 0.001 is 7.331. Next, 1.1 plus 2.22 plus 3.333. So, pagtatapatin natin yung mga point. So, 1.1 plus 2.22 plus 3.333. Kahit gano'ng kadaming number yung susunod sa point, basta magkakatapat yung mga points. Okay, so 3, wala siyang katapat. So, 3 na lang dito. So, 2 plus 3, 5. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. And then, point, 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 6. So, ang sagot ay 6.653. Let's subtract 4.01 minus 1.07. Guys, sa addition, dapat magkatapat din yung mga points. So, 4.01 minus 1.07. 1 minus 7 cannot be. So, borrow 1. So, itong 0, magiging 9 na to. And itong 4, magiging 3. And then yung 1, magiging 11 na. So, 11 minus 7, yan ay 4. And then 9 minus 0, 9. 3 minus 1, 2. So, 4.01 minus 1.07 is 2.94. Next, 4.54 minus 1.23. So, gawin natin 4.54 minus 1.23. 4 minus 3, that is 1. 5 minus 2, syempre 3. So, dapat ng point, so point din. 4 minus 1, 3. So, 4.54 minus 1.23 is 3.31. Next, 11.23 minus 5.5. So, 11.23 minus 5. So, dito yung dapat yung 5. Dapat magkatapat sila ng point. 5.5. Okay, so 3, wala naman siyang katapat, so bring down 3. Then 2 minus 5 cannot be, so borrow 1. So itong 1 magiging 0 na to. So 12 minus 5, 7. Then 10 minus 5, 5. And then yung point sa tapat niya syempre. So 11.23 minus 5.5 is 5.73. 7.77 plus 4.98 minus 3.69. Sa dalawang operation yung nandito. Pero unahin natin yung plus kasi nga MDAS. So multiplication, division, addition, subtraction. So mauna yung addition kaysa subtraction. So 7.77 plus 4.98. So 7 plus 8, 15. So carry 1.
1 plus 7, 8. 8 plus 9, 17. Then 1 plus 7, 8. 8 plus 4, 12. So yung point nandito. So 12.75. So ito ay 12.75 minus 3.69. 5 minus 9 cannot be. So, borrow 1. So, yung 7, magiging 6 na lang yan. Okay, so 15 minus 9, yan ay 6. Then 6 minus 6, 0. So, yung point nandito sa tapat nila. 12 minus 3, 9. So, 7.77 plus 4.98 minus 3.69 is 9.06. Next, the quantity of 10.012 plus 3.45 minus the quantity of 3.21 plus 1.23. So, napag-adin muna natin yung nasa loob ng parenthesis. So, 10.012 plus 3.45. Okay, so bring down 2. 1 plus 5, 6. So, to 4 na to. 10 plus 3, 13. And then next, 3.21 plus 1.23. Okay, so 1 plus 3, 4. 2 plus 2, 4. Point. So, point na dito sa tapat ng point. 3 plus 1, 4. And then, subtract natin yung dalawang sagot. So, 13.46 462 minus 4.4. Okay, so 2. Bring down 2. Then 6 minus 4, 2. 4 minus 4, 0. And then 13 minus 4, that is 9. So, the quantity of 10.012 plus 3.45 minus the quantity of 3.21 plus 1.23 is equal to 9.022. Let's multiply 4.5 times 3.5. Okay, so 4.5 times 3.5. So 5 times 5, 25. 5 times 4, 20. Plus 2, 22. And 3 times 5, 15. So, ilagay na dito. Sa tapat ng 3. Carry 1. 3 times 4, 12. 12 plus 1, 13. Then, add natin. So, bring down 5. 2 plus 5, 7. 2 plus 3, 5. And then, bring down 1. Okay, then next, bilangin nyo kung ilan yung number na kasunod ng point. So, ito, 1, 2. Itong 5 saka 5. So, 1, 2. Dalawa sila. Then, magbilang din tayo ng dalawa mula sa right. Papunta sa left. So, 1, 2. So, andito yung point. So, 4.5 times 3.5 is 15.75. Next, 0.5 times 0.25. So, kahit magkabaliktad naman do, okay lang. So, 0.25 times 0.5. So, kahit hindi na magkatapat yung mga points. 5 times 5, 25. Let's carry 2. Then, 5 times 2, 10. Plus 2, 12. So, 5 times 0, 0. Plus 1, 1. And then yung 0. So, tatlong 0 yun. Tatlong digit yun. So, tatlong 0 din. And then, pag-adin mo, 5, 2, 1. Inlagay mo pa rin yung 0. Bakit? Kasi bilangin mo yung ilang number yung sunod ng point. So, 1, 2, 3. So, 1, 2, 3. So, andito. So, 0.5 times 0.25 is 0.125. 4.12 times 2.105. So, 2.105 times 4.12. Right? 2 times 5, 10. 10, carry 1. 2
2 times 0, 0. Plus 1, 1. 2 times 1, 2. Then, 2 times 2, 4. Yung isa, 2. 5. 1 times 5, 5. 1 times 0, 0. 1 times 1, 1. 1 times 2, 2. Then, 4. 4 times 5, 20. So, 0, carry 2. 4 times 0, 0. So, that is 2 plus 0, 2. 4 times 1, 4. And 4 times 2, 8. Okay, then, pag-addin natin. So, 0. Bring down 0. 1 plus 5, 6. Then, 2 plus 0 plus 0, 2. 4 plus 1, 5 plus 2, 7. 2 plus 4, 6. 8. Then, bring down 8. Okay, so then bilangin natin yung kung ilan yung number pagkatapos ng point. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Then, 1, 2, 3, 4, 5. So, andito yung point. So, 4.12 times 2.105 is equal to 8.67260. Divide natin yung 1.02 divided by 6. Yung unang number, yun yung nasa loob. Bigyan natin 1.02 yan. Siya yung nasa loob. Divided by 6. So, ito, yung point, ilipat natin. Step tayo dalawa. Tapos, andito yung 0. 0 point. Ayan. Natapat din ng point. Okay, so, 10 divided by 6, 1. 1 times 6, 6. Then, 10 minus 6, 4. Minus yan. Okay, then 4 divided by 6, hindi pwede. So, bring down 2. Okay, so 42 divided by 6, 7. Then 7 times 6, 42. Then 42 times 40 minus 42, 0. So, 1.02 divided by 6 is equal to 0.17. Ganun nyo lang mag-divide. Next, 12.4 divided by 8. So, 12.4. Pasok natin sa loob. Divided by 8. Okay, so, 12 divided by 8, 1. 1. So, 1 times 8, 8. Okay, so, 12 minus 8. 12 minus 8, 4. Then, bring down 4. 44 divided by 8, 5. Then, 5 times 8, 40. 44 minus 4, 4. Okay, kapag ganyan, hindi na pwedeng divide, magdagdag ka lang ng 0. So, 0 din dyan. Then, 40 divided by 8, 5. 5 times 8, 40. 40 minus 40, 0. So, 12.4 divided by 8, point, dalawang point dyan. So, nandito sa sapat niya. Sapat mo lang. So, 12.4 divided by 8 is 1.55. So, 5.25 divided by 3.5. Okay, kapag may point yung divisor, step ka lang ganyan. So, dito sa dividend, ganun din. So, magiging 35 divided by 52.5. So, magiging ganyan na yan. And then, 52 divided by 35, siyempre 1 lang yan. Then, 1 times 35, 35. Okay, so 52 minus 35. So, 2 minus 5 cannot be, so value 1. So, to may 4. So, 12 minus 5, 7. 4 minus 3, 1. Okay, so bring down 5. Okay, so 175 divided by 35. So, 35. So, ano kayong pwedeng i-multiply sa 35 para maging 75? So, try natin yung 5. So, 5 times 5, 25. 5 times 3, 15 plus 2, 17. So, that is 5. 5 times 35, 175. 175 minus 175 is 0. Okay, saan ngayon yung point niya? Saan dito yung tapat ng point? So, tapat mo lang din dyan. So,
5.25 divided by 3.5 is 1.5. So ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.